Ma, aalis muna po ako. Paalam ni Brian sa kanyang ina. Saan ka naman pupunta? Tanong ng kanyang ina na abala sa pagbabasa ng isang magazine. Diyan lang sa tabi-tabi, ma. Bakit po? Nagtanong lang. May sasabihin sana ako sa'yo pero mukhang aalis ka na eh. Importante ba yan, ma? Medyo importante pero parang hindi rin. Depende sa'yo kung anong maging reaction mo. Sagot ulit ng kanyang ina na hindi pa rin binibitawan ang tingin sa dyaryo. Sabihin mo na lang, ma. Total, hindi naman importante yung gagawin ko. Sure ka? Oo naman, ma. Ano ba yan? Kasi anak, alam mo naman na ayaw kong bigyan ka ng malaking responsibilidad, di ba? Panimula ng kanyang ina. Oo naman, ma. Pwede bang ibaba niyo muna yung dyaryo na yan, ma? Para makita ko kayo sa akin habang nakikipag-usap kayo sa akin. Pwede ba? Ang overacting mo naman, anak. Akala mo naman babae ka. Diyos ko, kahit pala lalaki overacting. Natatawang saad ng kanyang ina at agad na ibinaba ang dyaryo na kanyang binabasa. Oh my gosh, anak! Anong mangyari sa suot mo? Hay nako, tingnan mo nga ngayon kung sino yung overacting sa ating dalawa. Napapailing na sagot ni Brian sa kanyang ina. Diyos ko, sino bang hindi makakapag-react dyan sa suot mo? Kulang na lang lagyan mo yan ng mga dumi at mukha ka na talagang pulubi sa kalbo. Mama naman, huwag mo na nga lang pansinin yung suot ko. Sabihin niyo na lang kung anong kailangan niyong sabihin. Diyos ko naman, Brian, kahit nasasabihin ko lang sa yung gusto kong sabihin at ipaalam sa'yo, hindi ko pa rin maiwasang hindi mapansin yung suot mo. Anak, di ka naman siguro namin pinabayaan ng papa mo, di ba? Marami ka namang mga branded na damit dyan. Bakit yan pa ang suot mo? Ano na lang sasabihin ng ibang tao? Na pinababayaan ka namin? Mama naman dito ako komportable. Ano naman kung pagtawa nila yung suot ko? At least, hindi ako nakikipagpaligsahan sa mga mayayaman na magsuot ng mga magarbong damit para lang sabihin na mayaman. Pero anak, mama, ito ang gusto ko. Kaya sige na, hayaan nyo na tong suotin ko. Huwag kayong mag-alala. Akong bahala sa mga tatawa dyan. Kahit kailan ang tigas talaga ng ulo mo, anak. Sinasabihan lang kita. Dahil kapag ganyan ang suot mo, hindi ka re-respetuhin ng mga tao dito. At may chance pa na maliitin ka nila sa suot mo. Alam mo naman ngayon, kung anong ugali ng mga tao, di ba? Hayaan mo yan sila, mama. Dahil kahit anong kantsaw at pangmamaliit nila, mapapahiya lang din naman yung mga yan. Kapag nalaman nila yung totoo na kanilang kinakantsawan, ay mas mayaman pa sa kanila. Okay? Pero anak, iba pa rin kapag may suot kang disente. Dahil re-respetuhin ka agad ng tao dahil sa kasuotan mo. Ma, ang respeto ay naaani mo lamang kapag ikaw mismo ay marunong magrespeto sa ibang tao. Sabihin mo na lang, mama, yung sasabihin mo, sige na. Unang pakialaman yung suot ko. Hay nako, ikaw talagang bata ka, ang tigas ng ulo mo. Saan pa ba ako magmamana, mama? Di ba sa inyo rin? At kay papa? Biro pa ni Brian sa kanyang ina. Oo na. Ganito kasi yon. May business meeting kami ng papa mo. At sa ibang bansa gaganapin yon. Tapos, isasama niyo ako? Ang hot mo naman, anak. Patapusin mo nga muna ako. Okay. Nagkataon din na may appointment ako kay Margie. Kilala mo naman siya, di ba? Yung mayamang babae at sikat na model. Saan doon, mama? Marami kayong sikat na model at mayamang babae. Ito si Margie. Okay, kilala ko na ho siya. Bakit naman po ako kasali sa usapan? Sabi ko na nga na may appointment kami sa kanya. Siyang nag-una ng appointment namin. Kaso, biglang nagka-business meeting naman kami. Kaya di namin siya mamimit. Kaso sayang din naman kasi alam mo naman, sikat siya. Tapos, isa din sa mga kilalang tao sa business. Nag-aalo kasi siyang mag-invest tayo sa restaurant niya at bukas ang appointment. So naisip namin ng papa mo na pwede ba ikaw na lang ang makipag-usap sa kanya? Ganun ba, mama?
Mabuti naman at naisipan niyang gawin kayong investor sa negosyo niya. So, papayag ka na anak? Ikaw na lang muna yung haharap sa kanya? Well, sa totoo lang, ayoko. Kasi naman babae siya. Okay lang siguro kapag lalaki siya. Pero, ayaw ka namang tumanggi sa inyo. Dahil sa halos lahat nga ng hinihingi ko sa inyo ay binibigay ko. Hindi pa ba ako papayag? Mama, ginagawa ko to. Hindi bilang sukli sa mga ibinigay niyo sa akin. Pero ginagawa ko to para sa negosyo natin at para makatulong sa pamilya natin. Oh, thank you so much anak. Hindi ko inakala na papayag ka ngayon anak eh. Sa totoo, nagdadalawang isip pa talaga kami kung papayag ka ba o hindi. Kasi nga, ayaw na ayaw mo nun sa mga ganyan. So, ibig sabihin ba nito, handa ka nang humarap sa negosyo? Oh my God, napakalaking balita to para sa papa mo. Parang gano'n na nga mama, pero sa isang kondisyon. Naman, bakit may kondisyon na naman anak? Grabe ka naman. Mama, madali lang naman to. Huwag ka nang magreklamo. Okay, so ano yung kondisyon mo na yan? Simple lang naman mama. Huwag kayong makialam sa suot ko, okay? Sige na nga. Hindi ko na sinasabing hindi ako makikialam, okay? Pero hindi ko pa rin maiwasang pagsabihan ka. Okay? Mama naman eh, kapag ginawa mo yan talaga, hindi ko harapin yung babaeng to. Ikaw naman anak, hindi ka na mabiro. Oo na, hindi na ako makikialam. Promise. Promise yan ah. Oo anak, promise. Kailangan na itong malaman kaagad ng papa mo. O sige, maaalis na ako. Bukas pa yun, di ba? Oo anak. Basta galingan mo ha. Hindi naman siguro kailangan mga script at kailangan kitang turuan. Dahil alam ko naman na alam mo yung gagawin mo. Ikaw ba? Sagot na lamang ng kanyang ina at si Brian naman ay agad nang umalis ng kanilang bahay. Sa kabilang dako naman, si Margie ay isang mayamang dalaga na may masamang ugaling itinatago sa harap ng publiko. So Margie, sigurado ka na ba talagang makikipag-partner sa mga retes? Tanong ng kanyang kaibigan. Oo naman. Wala akong ibang choice eh. Alam mo naman, sila sa ngayon yung nangunguna sa kumpanya sa bansa. Kaya kailangan ko yung tulong nila. Ganun ba? Pero baka di yan sila sisipot sa'yo bukas. Ha? Bakit naman? Nagtatakang tanong ni Margie. Eh kasi sabi ng tito ko, may business meeting daw na dadaluhan ng mga retes eh. Ha? Di siguro naman. Bakit naman hindi nila kinancel yung appointment, di ba? Dapat tatawagan nila ako at ika-cancel yung appointment. Pero wala eh. Marge, masakit mang sabihin. Pero baka pinagtripan ka lang ng mga retes. Alam mo na yan sila, mga wise yung mga tao. Grabe ka naman, Daisy. Baka may right hand naman sila, di ba? Anong right hand ka dyan, Marge? Ang right hand nila ang mag-handle muna sa kumpanya nila. Ang mabuti pa, tawagan mo na lang kaya para hindi ka magbukang tanga bukas sa mismong restaurant mo. Napaka-nega mo talaga. Pero sige na nga, tatawagan ko na lang sila. Wika ni Margie at agad namang tinawagan si Mrs. Retes. Good afternoon po, ma'am. Oh yes, Miss Williams. May narinig kasi akong usap-usapan na may business trip daw po kayo abroad. Yes. Bakit mo naman nalaman? Ay, alam ko na. Nag-aalala ka ba tungkol sa appointment ko sa iyo bukas? Yes po, ma'am. Nag-aalala kasi ako, sabi ng mga friends ko. Baka i-cancel niyo po. Na, huwag kang mag-alala, Miss Williams. Hindi ko i-cancel yung business meeting sa'yo. Pero di ba may business trip kayo? Don't worry. Ang anak ko ang makikipag-business meeting sa'yo tomorrow. Kaya huwag ka na mag-alala. Ay, ganun po ba, ma'am? Thank you, ma'am. And I feel relieved now. Don't worry. Ikaw pa, one of the most influential na tao dito sa business industry. Kaya hindi kita i-ingyanin. O sige, bababa ko na ha. Marami pa akong gagawin. Sure, ma'am. And again, thank you. Paalala ni Margie at agad na ibinaba ang tawag. Gosh, may anak pala sila. Yun din sana yung itatanong ko sa iyo, Daisy. Naku, I'm sure kapag babae yan, mabait din yan tulad ng mami niya.
And if lalaki, naku be, alam kong pogi yan katulad ng daddy niya. Wow, excited na ako makita yan tomorrow. Alam mo Daisy, kumakaringking ko talaga eh, babae yun siguro. Eh what if lalaki, di ba? Diyos ko, kung ayaw mo, akin na lang be. Biro ng kanyang kaibigan. Ewan ko sa'yo, ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa restaurant ko para maghanda bukas. Nakakahiya naman kung makita ng anak ng mga retes na hindi magandang ambience ng restaurant ko. Pak, tama ka dyan girl. Kaya let's go! Sagot na lamang ng kanyang kaibigan at agad din naman silang naghanda upang pagandahin pa ang ambience ng restaurant. Agad din naman silang natapos. Kinabukasan ay maagang nagising si Margie at kahit alas 9 pa ng umaga ang kanilang meet-up ng anak ng mga retes, ay mas nauna pa siya. Dahil sa curious din siya kung sino ito. Kung lalaki o babae ba ito. Huwag muna kayong magpapapasok ng mga hindi dissenting customers, okay? Nakakahiya. May ka-business meeting ako ngayon. Magarbo pa naman ang restaurant na to. Paalala ni Margie sa kanyang mga empleyado. Kaya't agad namang tumango ang mga ito. Subalit pagharap na pagharap niya sa pintuan, ay siya namang kapapasok ng isang binatang mukhang pulubi kong manamit. Oh my gosh! Speaking of trash, saad nito at agad na nilapitan ang lalaki. Excuse me, anong ginagawa mo dito? Mataray na tanong ni Margie sa binata. I came here for a purpose. Aba, English din pala tong basurang to ah. Sorry, pero hindi ka welcome dito. Naliligaw ka ba? Actually hindi. I came here for a business meeting to you, right? Sa akin? Talaga? Excuse me? Pwede bang umalis ka na lang? Nakakahiya oh. Pinagtitingin na tayo ng iba pang customer sa restaurant ko. Mahiya ka naman sa pagbumukha mo. May tsura ka nga. Pero mukhang pulubi naman. Miss, huwag mo nga akong mamiss-miss dyan. Umalis ka na. May kailangan pa akong gawin. Kaya alis na, okay? Huwag mong dalhin dito yung kalyeng ambience mo sa restaurant ko. Alis! Utos ni Margie sa binata at agad na binuksan ang pinto. Kahit hindi na lamang nagreklamo ang binata at agad na umalis ito sa loob. Subalit, sa labas naman ito tumambay. Ay be, anong oras na oh? At bakit wala pang dumating na anak ng mga retes? Aba malay ko be. At sino naman yung nasa labas? Iyo, ang kadiri naman yan. Huwag ka nang magtanong. Bad mood na ako dyan dahil sa kanya. Kaya wag mo nang idagdag yan. Ang lakas ng loob pumasok dito. Nakaka-imbier na talaga. Baka mamayang hapon pa dadating yun. Tawagan mo na ang si Mrs. Retes at sabihin mo na hihingi ka ng number ng anak niya para tawagan mo. Para naman may iba ka pang magawa kaysa maghintay ka dito ng parang tanga. Oo nga no, sagot ni Margie at agad namang tinawagan ito. Ibinigay naman ito kaagad ang number ng anak niya. Pagkatapos noon, ay tinawagan na rin ni Margie ang number na pinigay sa kanya. Good morning, this is Margie Williams. Ang ka-business meeting mo. Asan ka na pala? Tanong ni Margie nang sagutin nito ang tawag niya. I'm here outside of your restaurant. Sagot ni Brian at agad na humarap si Margie. Si Margie naman ay agad na napatingin sa lalaking itinataboy niya kanina. Hindi siya makagalaw dahil sa kanyang nalaman. Maging ang kanyang kaibigan ay gulat na gulat din. Sorry miss, pero I don't think we will push with our investments with your business. Sayang, mayaman ka na nga, sikat pa, pero wala kang puso. Kung makalait ka ng isang tao, akala mo kung sino ka. Sorry, but it's all your fault. I mean, kasamaan ng ugali mo. Kaya't magbago ka na sana. Babae ka pa naman. Sayang eh. Ang ganda mo, pero masama ang ugali. Seryosong saad ni Brian at agad na ibinaba ang tawag habang si Margie naman ay nabitawan ng kanyang cellphone at napatulala maging ang kaibigan nito. Lagot tayo nito. Saad na lamang niya na siya namang tinanguan ng kanyang kaibigan.
Pinull out talaga lahat ng mga Retes ang investment nila sa mga Williams dahil sa nangyari. Maging ang mga magulang ni Brian ay hindi makapaniwala sa ipinakitang ugali ng dalaga. Kaya't nang dahil doon, ay nagsisi ang dalaga. At ngayon, ay halos lahat ng kanyang pinaghirapan ay bumabalik na siya sa umpisa. Nagdoble kayod siya para maiangat muli ang kanyang pangalan at karangalan sa business industry.